experience. Kasi hindi ibig sabihin na may experience ka or nakagawa mo na isang trabaho for a period of time, magaling ka na. Kasi kahit sa industry na ginagawa namin ngayon, may mga trailblazer na tinatawag na wala pang 6 months sa isang company, nagpe-perform na ng maayos because pasok sila sa culture and yung skills nila and attitude fit dun sa kailangan ng company. Now, Coach Vinci Glodove. sound check. Can you hear me, guys? Ayan, the art of rejection. Using the comment section, may you comment Zimbabwe if na-reject ka na. Ang haba no, Zimbabwe. One lang. If na-reject ka na. Ayan. So wala. Ang gaganda nyo. Ayun. Meron sir, may nag-comment po, ang dami. Wow, talagang pinanindigan nila yung Zimbabwe. One lang, comment one. Sa The Art of Rejection, maganda ng topic na to. I hope I could finish this on time. Paano po pag hindi clear na na-reject? So ano ka, nakahang. Anyway, we could learn something from this. The topic that was given to me is all about handling rejection through job application yata or job hiring. So dadaanan natin to. I know you've learned so much from every speakers that nag-present today, but I'll give you a different spiel. So again, thank you for inviting me. And one of the things that I like most whenever I speak is to communicate with the next generation. Sa mga kaedad ko, walang nag-comment. Kasi totoo pa rin kayo pa rin yung pag-asa ng bayan. Wala naman nababago doon. And naniniwala ako na you are a dreamer, and also congratulations, pinili nyo. Ang dami nag-share nito, no? Sa tingin ko kayo yun, yung diskarte at diploma pinagsabay ninyo. So thank you for doing that. And pakilala po muna ako. Hindi ko naman ina-expect na ganun ka ilalagay lahat ng credentials, pero if there's anything that I want to be known for is I'm a family man. Kasi useless ang every success sa mundo kung hindi okay yung family mo. The true test of your leadership is really inside your family. Kasi sila ang matitira pag wala na lahat ng meron ka. So, alam ko kayo, ang inspirasyon nyo ngayon bukod sa crush mo ay magulang mo. That's why you're doing good na pag-graduate. Graduate na ba kayo or not yet? Graduating undergrad, sir. Undergrad. Iba po graduating. Congratulations pa rin, still. Dahil importante yung education. Okay? And again, allow me to make some disclaimer na I'm not your typical speaker, kaya konti lang yung nag-i-invite sa akin. Kasi I'm unorthodox. Kasi mas gusto ko, I could speak your language. Kasi ngayon, ingatan natin. Ang problema ngayon, hindi na lack of information, but infodemic. Ang dami nating naririnig, ang dami natin pwedeng pakinggan. So, kahit takpan mo yung tenga mo, maririnig mo sila. Kahit iwasan mo sa social media, walang algorithm yung mga tao sa paligid mo. That's why you really need to listen to the right people. I'm not saying I'm the right person, pero sana may matutunan kayo sa pag-uusapan natin. And I'm married. Pinapakita ko po yung picture ng wife ko para maniwala kayo na persuasive speaker ako. I also have my daughter, yan si Vera. Memer yan, marami ng meme before yan na nagkalat sa social media. And ayun, hindi ko alam kung bakit hindi gumagalaw to. Pero nakita nyo na ba to? Fresh graduates with 2 years experience. Hindi nyo pa nakikita yung mga meme na ganyan. Yung parang imposible siya, no? Pero yun nga, sabi ko nga pag naiimbitahan ako sa mga job fair, madalas ako mag-talk before pandemic sa job fair ng Manila Bulletin. Sabi ko, dapat ang job fair nangyayari pag 3rd year ka pa lang, hindi pag 4th year ka na. Kasi yung buong 4th year mo, aside sa makagraduate ka, kailangan nag-iipon ka na ng experience. Pero with this new surprising statistics, kasi they would agree with me na ngayon,
hindi naman talaga priority yung experience kasi hindi ibig sabihin na may experience ka or nakagawa mo na isang trabaho for a period of time, magaling ka na. Kasi kahit sa industry na ginagawa-lawan namin ngayon, may mga trailblazer na tinatawag na wala pang 6 months sa isang company, nagpe-perform na ng maayos because pasok sila sa culture and yung skills nila and attitude fit dun sa kailangan ng company. Now, so don't worry if feeling mo hindi ako matatanggap dahil wala akong experience. No, hindi na kailangan yung experience ngayon. Yung skills talaga yung mahalaga. So again, congratulations for being here. Mas pinili nyo makinig, undergrad, graduate, whatever, you invest in yourself. Yun yung pinakamahalaga. Sa ginagawa namin business ngayon, ang unang formula talaga ng success is skills. It's really investing in yourself. Yun nga, sa mga gagraduate, congratulations, you are now unemployed. But there's nothing wrong of being unemployed. Yan yung fresh start. Different world. Another surprising statistics. Long hiring process doesn't guarantee success. Hanggang ngayon, maraming pa rin ng kakilala, 1 year na, hindi pa rin nakakakuha ng trabaho. Ang tagal-tagal na, hindi pa sila makakuha ng trabaho because hindi naman sila nag-i-improve ng skills. Hindi sila nag-i-invest sa sarili nila. Mas pinipili nila yung fun over focus sa gusto nilang craft. And hiramin ko lang ang kilala niyo yan, yung ganyang feel. And si Real Talk Darbs. Paano tayo magiging hireable? Meron bang term na ganun? Paano tayo mas magiging fit sa ina-apply nating trabaho? Sinimplihan ko lang to kasi mas may gusto ko ituro sa inyo na maybe you haven't heard from anyone. So stick with me, mabilis lang to. Our goal is to get hired and learn one of the most important skills in life. So, bilisan na natin yun nga, disclaimer na sabi ko na kanina, mas maganda, atras pa ako, na mag-ipon ka na ng mga experience, enroll ka sa mga free course na that would give you certification sa gusto nyong i-apply. Comment nga po kayo, anong mga course ninyo or ano ang mga pinag-graduatean nyo or ayan, psychology po. Ayan, si Easy. IZ, sir. IZ. IZ, okay. BS Computer Engineering, Civil Engineering. So, iba-iba rin pala. No? Huwag po kayong maniwala na obsolete ng isang course unless tatalunin tayo ng AI. Pero, yung immutability nyo sa market would depend not really on your course but in your skills. Yan, BS Chemical Engineer. So, iba-iba pala. Okay. Now, before getting hired, ito muna yung mga gagawin natin. Mabilis lang to na pwede nyo rin paghandaan. And ito pala ay different perspective. Kasi late ko na nakita na ang ano pala sa akin is how to find a job or how to get hired. I haven't been employed. Hindi pa ako nagiging empleyado sa 23 years ng buhay ko. Hindi pa ako na-hired. Pero ituturo ko sa inyo perspective namin as an employer. Sa ano ba yung hinahanap namin? Lalo na ngayon, pumapasok na sa marketplace ang Gen Z. Siyempre, millennials na yung mga nauna. So ano yung mga hinahanap namin? Number one is, yan. Siyempre, nagsisimula sa resume. Naalala ko, no, sa HR namin, sinasabi niya, sir, hindi naman nag-fit yung resume niya sa skills niya. Tapos tinignan ko yung social media niya. Maybe some of you have heard this, pero mas pinagkakatiwalaan na ng HR yung social media presence mo kaysa dun sa resume na binibigay mo. Kasi mas malagi kang nandoon, mas alam niya kung ano ang nasa isip mo. Kaya nga, dun sa tab na yun, di ba? What's on your mind? Pero doon naman sa paggawa ng resume, make it clean, professional template. Ngayon, pagandahan na talaga ng resume. Iba mukha ng stationery.
Hindi ko alam kung naabutan yung stationery. Pero, ayan, make it look professional, that highlights your skills and experience. Make it readable. Sobrang bilis na ng attention span natin. That's why if you could provide easily your strength, what can you offer for the company that would help your resume, yun, do it. Next is tailor resumes to each specific job. Usually kasi, pag nagpapasa tayo ng resume, parang group message. Hindi ko alam kung nakaka-relate kayo sa mga example ko. Yung parang send to many, standardized yun na lahat. Yung parang, alam ba, may kilala kang babaero. Send lahat niya ng, hi babe, kamusta ka na? Tapos baby 1, baby 2, baby 3, baby 4, lahat ng sinesendan niya. But if you're applying for a job, make it tailor-fit. Make sure na parang quote yan ng isang lalaki na sinukat talaga from head to toe. Nakalagay yung skills mo, yung internships na gawa mo, hindi basta-basta nilalagay mo para lang magmukhang marami yung resume mo. That wouldn't help you. Mas lalong tatama rin lang yung mag-hire sa'yo na basahin lahat yun kasi hindi naman siya related dun sa ina-apply mo na course or na job. Quantify your achievements whenever possible. Lagyan mo ng detailed. Magkano ba yung naitulong mo nung nag-apply ka or nagkaroon ka ng internship with that company. Makita nila na, ito palang tao na to, ganito yung naging experience. At sa panahon kasi ngayon, dahil sa advent of technology, you could do part-time job, you could do volunteer work that would help you become a better employee or career person. Craft a compelling cover letter that introduce yourself. Yan. So halos pare-pareho lang din naman to. Simulan natin sa maayos na resume and make it tailor fit sa bawat applyan nyo. Now, strategic networking, iba pa rin ang may vouch. Kasi we could directly know the person if meron magsabi sa amin na, org-mate ko to, kakilala ko to, ito yung skills niya. Minsan kasi, mapapabilis yung hiring process if you know someone inside. Again, ito ay nasa employer perspective na, pinasok ko yung kakilala mo siya, tinanong ko, parang direct na yun na ano yung nakalagay sa resume na contact person, yung reference person. So again, maximize that. Leverage your school's alumni network. Sa amin, yung org-mate namin sa veterinary medicine, na, dyan nagtatrabaho yung Brad or sis natin, that would help. Pero syempre, make sure na hindi mapapahiya yung magpapasok sa'yo or magbibigay sa'yo ng details about the company. You could use social media, FB groups, LinkedIn, and other sites. Next is prepare for the job market. Research the company you're interested in. Kailangan mo ma-aral mo ano nga ba yung kayang gawin or ginagawa ng company niyon at yun talaga yung gusto mo. I watched this influencer. Ang dami niyang pwedeng applyan with her credential, kaya lang gusto niya talaga mag-apply doon sa company na yun dahil doon galing yung parents niya at yun yung dream company niya to work in. So dapat may alam ka rin doon sa company. Hindi lang siya parang magkaroon ka lang ng trabaho para sa cash grab lang yung pag-a-apply mo doon. It would not help you. And again, brush up your interview skills. Of course, ito na yung difference dati sa mga panahon namin na walang internet, walang nagtuturo, or walang reliable source when it comes to job application. Ngayon, you could assume, kahit nga i-chat GPT mo lang or i-AI mo lang what are the most common questions asked during an interview and how to answer it. Pwede na yun, matututunan mo na yun. Pero beyond that, is really, ang magsasabi sa iyo talaga is yung mga nagawa ng skills mo. Kung prepared ka dun sa applyan mong course or applyan mong trabaho, ay mas may advantage ka. If not, yung sinabi ko sa kaibigan ko na during those time na wala pa rin siyang ina-applyan na trabaho, ask them if you could do some internship.
kahit mababa lang yung sahod, at least nakapasok ka na dun sa company na yon, tipirin mo na lang yung mga expenses mo. At least you are doing something kesa naghihintay ka, or iba naman kasi kaya hindi nakakapaghanap ng trabaho ay dahil mapili din sila. Marketing is a button of attention.